Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katapangan at paninindigan? Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na magpapatunay na ang liwanag ay maaaring magmula sa pinakamadilim na sulok. Sinasabi nila, ang mga bayani ay isinilang, hindi ginagawa. Ngunit paano kung ang pinakadakilang kabayanihan ay hindi matatagpuan sa gitna ng digmaan, kundi sa tahimik na pasilyo ng isang ospital? Paano kung ang taong magliligtas sa isang buhay ay hindi isang general o isang hari, kundi isang taong hindi man lang napapansin ng karamihan? Ito ang kwento ng isang pusong piniling tumindig, kahit pa ang kapalit nito ay ang lahat-lahat sa kanya. Hawak ni Liwayway di makulangan ang kanyang sahod. Ang mga bagong lupi na pera ay tila may sariling init. Ngunit ang init na yon ay hindi sapat para pawiin ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Kinwenta niya sa isip sa ika-10 ulit ngayong araw. Bayad sa kuryente, bayad sa tubig, 2 sakong bigas, at ang baon ng 2 niyang anak para sa susunod na 2 linggo. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Sapat lang. Laging sapat lang. Walang labis, walang kulang. Ngunit hanggang kailan? Ang amoy ng panlinis at antiseptiko ang sumalubong sa kanya pagbalik niya sa puso ng Pag-asa Medical Center. Ito ang mundo niya. Ang mundo ng mga basang sahig, mga basurahang kailangang alisan ng laman, at ang sining ng pagiging hindi nakikita. Bilang isang janitress, natutunan na niyang maging parang anino, isang bahagi ng ospital na nariyan lang pero hindi pinapansin. Ngayong hapon, nakatoka siya sa VIP wing. Ang sahig dito ay mas makintab, ang hangin ay mas mabango, at ang katahimikan ay mas malalim. Dito, nananatili ang mga mayayaman, ang mga taong kayang bayaran ang pinakamagandang serbisyo. At sa pinakadulong silid, sa Presidential Suite, naroon ang Pamilya del Cielo. Habang tinutulak ang kanyang cart ng panlinis, bahagyang nakabukas ang pinto ng suite. Sapat lang para marinig niya ang mga boses mula sa loob. Sapat lang para mapahinto siya sa kanyang paglalakad. Hindi na natin kailangang pahabain pa ang isang bagay na malinaw naman ang kahahantungan. Isang malamig at matigas na boses ng babae ang narinig niya. May awtoridad sa bawat salita, parang bakal na hindi kayang baluktutin. Bawasan ang mga hindi importanteng interbensyon, hayaan ang kalikasan na gawin ang kanyang tungkulin. Narinig ni Liwayway ang mahinang pagtikhim ng isang lalaki. Pero Ma'am Isadora, ang sanggol. Meron pa tayong magagawa. Ang vitals niya, kahit paano, ay stable pa. Stable! Ang tawa ng babae ay walang kagalakan. Doktor, wag mo akong gawing tanga. Alam nating pareho na ang stable na yan ay isang hibla na lang ng sinulid. Ang Pamilya del Cielo ay hindi nag-aaksaya ng oras at pera sa mga bagay na wala ng pag-asa. Gawin mo ang sinabi ko. Naramdaman ni Liwayway ang panalamig ng hawakan ng mop sa kanyang kamay. Ang sanggol. Ang munting si Angelo del Cielo. Ilang araw pa lang isinisilang. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas sa loob ng kanyang dibdib. Ang mga salitang iyon, parang isang hatol. Ang pinto ay bumukas ng malakas at lumabas ang isang matandang babae na may tindig ng isang reyna. Siya si Isadora del Cielo, ang matriarch ng pamilya. Dumaan ito sa tabi ni Liwayway na parang hindi siya nakita, na parang isa lang siyang muebles sa pasilyo. Sumunod ang doktor. Ang muka ay balisa at namumutla. Nang mawala na sila sa paningin, huminga ng malalim si Liwayway at dahan-dahang itinulak ang pinto. Sa loob ng malawak na silid, ang karangyaan ay tila walang saysay. Ang mga mamahaling bulaklak sa florera ay tila nalalanta at ang malambot na ilaw mula sa lampshade ay hindi kayang itago ang bigat ng kalungkutan sa hangin.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang, ritmikong tunog ng mga makina na nakakabit sa isang incubator sa gitna ng kwarto. Sa tabi nito, nakaupo ang isang babae, payat, maputla, at ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa munting nilalang sa loob ng salamin. Siya si Sinag del Cielo, ang ina ng sanggol. Hindi siya lumingon nang pumasok si Liwayway. Sinimulan ni Liwayway ang kanyang trabaho sa pinakatahimik na paraan na kaya niya. Pinunasan ang mga mesa, inayos ang mga upuan, at sinimulang lampasuhin ang sahig. Bawat galaw niya ay maingat. Ayaw niyang makagambala sa sagradong sandali sa pagitan ng mag-ina. Habang naglalampaso malapit sa bintana, biglang nagsalita ang babae. Ang boses ay mahina at halos pabulong. "Salamat sa'yo," sabi ni Sinag. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanyang anak. Natigilan si Liwayway. Bihira siyang kausapin ng mga pasyente, lalo na ng mga taga-VIP wing. Po! Sa wakas ay lumingon si Sinag. Sa kabila ng pamumugto ng kanyang mga mata, may kakaibang kinang ito. Isang kinang ng dalisay na pagmamahal. Ngumiti ito ng bahagya. Isang ngiting pagod ngunit taos puso. Palagi mong sinisigurado na malinis ang silid ng anak ko. Salamat. Isang simpleng pasasalamat, ngunit para kay Liwayway, ito ay parang isang mainit na yakap sa kanyang nanlalamig na puso. Ang isang taong mayaman at makapangyarihan ay napansin siya, nakita siya. Tumango lang si Liwayway. Hindi malaman ang sasabihin. "Wala pong anuman, ma'am." "Sinag na lang," sabi nito, at muling ibinalik ang tingin sa incubator. Ang pangalan niya ay Angelo, ang anghel ko. Naramdaman ni Liwayway ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal ng isang ina. Pareho lang sila, mayaman man o mahirap. Minadali niyang tapusin ang kanyang trabaho. Dala-dala ang imahe ng malungkot na ngiti ni Sinag at ang tunog ng mga salita ni Doña Isadora na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kinagabihan, sa maliit nilang bahay, pinagmasdan ni Liwayway ang kanyang dalawang anak na mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang panganay at inayos ang kumot ng kanyang bunso. Ang kanilang mga payapang muka, ang kanyang lakas at kahinaan. Sila ang dahilan kung bakit siya nagtitiis sa pagod at puyat. At sila rin ang dahilan kung bakit siya natatakot sa lahat ng bagay. Ang mga salita ni Isadora ay bumalik sa kanya. Hayaan ang kalikasan na gawin ang kanyang tungkulin. Anong klaseng kalikasan yon? Ang isang lola na hahayaang mamatay ang sariling apo? Isang takot na hindi niya maintindihan ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Paano kung mangyari ito sa kanyang mga anak? Paano kung dumating ang araw na kailanganin nila ng tulong at wala siyang kapangyarihan para ipaglaban sila? Kinabukasan, pilit niyang iwinaksi ang mga iniisip. "Trabaho lang, Liwayway," sabi niya sa sarili. "Huwag kang makialam." Ngunit habang nililinis niya ang basura mula sa suite ng mga Del Cielo, may naramdaman siyang matigas na bagay sa loob ng plastic bag. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga balat ng prutas at mga basang tissue, may isang bagay na kumislap. Isang maliit na bote ng gamot. Halos wala ng laman. Isang patak na lang ang natitira sa loob. Ang etiketa ay bahagyang napunit. Ngunit malinaw pa rin niyang nabasa ang pangalan ng gamot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Kilala niya ang gamot na yon. Iyon ang gamot na ibinibigay sa kanyang yumaong ina para sa matinding sakit nito noon. Isang malakas na pampakalma. Isang gamot na mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Lalo na sa isang sanggol na kasisilang pa lamang. Nanginginig ang kamay na isinilid niya ang maliit na bote sa kanyang bulsa. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Hindi ito kapabayaan. Ang narinig niya kahapon ay hindi lamang isang usapan. Ito ay isang plano at ang hawak niya ngayon sa kanyang bulsa ay hindi lang isang bote.
ng gamot. Ito ay isang ebidensya. Para kay Dr. Diwa Salcedo, ang mundo ay binubuo ng mga datos na may saysay. Ang bawat numero sa isang medical chart, ang bawat tunog mula sa isang monitor, ang bawat resulta ng laboratorio. Lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na kailangan niyang buuin para iligtas ang isang buhay. At sa loob ng halos isang taon niya, bilang isang pediatric resident sa puso ng Pag-asa Medical Center, natutunan niyang magtiwala sa agham. Ngunit sa mga nagdaang araw, ang tiwalang yon ay unti-unting nababasag. Nakakunot ang noo ni Diwa habang nakatitig sa chart ni Baby Angelo Del Cielo. Pang-apat na beses na niyang binabalik-balikan ang mga numero. Oxygen saturation, bahagyang bumababa. Heart rate, hindi regular. Body temperature, pabago-bago. Wala sa mga ito ang malubha kung titingnan ng isa-isa. Ngunit kung pagsasama-samahin, ang mga ito ay nagpinta ng isang larawan ng isang sanggol na hindi gumagaling. Isang sanggol na tila sumusuko. Hindi ito tumutugma sa kanilang kasalukuyang treatment plan. Ang mga gamot na ibinibigay sa sanggol ay dapat sana'y nagpapatatag sa kondisyon nito. Hindi nagpapahina. May mali dito? Bulong niya sa sarili habang kinukuskos ang kanyang sentido. Dala ang chart, nilapitan niya si Dr. Alcaraz, ang senior attending physician na nakatalaga sa VIP wing. Doc, napansin ko lang po sa vitals ni Baby Angelo. Hindi po siya nagre-respond sa medication gaya ng inaasahan. Baka po kailangan nating subukan ang isang supplemental treatment o kaya'y mag-request ng mas malalim na blood panel. Tiningnan lang ni Dr. Alcaraz ang chart ng walang interes, saka ibinalik ito sa kanya. Dr. Salcedo, ang pamilya ay malinaw sa kanilang mga kagustuhan. Conservative management. Huwag nating guluhin ang pasyente sa mga hindi kinakailangang pagsubok. Manatili tayo sa plano. Ang tono niya ay pinal. Walang lugar para sa anumang diskusyon. Pero Doc, bilang mga doktor, hindi ba tungkulin nating gawin ang lahat? Ang tungkulin mo, bilang isang resident, ay sumunod. Putol ni Dr. Alcaraz sa kanya. Ang mga mata nito'y nagbibigay ng babala. Naiintindihan mo ba? Tumango na lang si Diwa. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Bumalik siya sa nurse's station, dala ang isang pakiramdam ng pagkatalo. Sumunod. Paano siya susunod kung ang sinusunod niya ay tila isang direksyon patungo sa kapahamakan ng kanyang pasyente? Habang dumadaan siya sa pasilyo ng VIP wing, nakita niya si Doña Isadora Del Cielo na nakatayo sa labas ng silid, nakikipag-usap sa telepono. Nang makita siya nito, bigla itong nagpaalam sa kausap at hinarap siya. Doktora, bati nito. Ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. Mukhang napapadalas ang pag-aalala mo sa aking apo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, ma'am. Sagot ni Diwa. Pinipilit na maging magalang. Lumapit si Isadora. Ang mamahaling pabango nito ay tila nakakasakal. Alam mo, hanga ako sa iyong dedikasyon. Ngunit minsan, ang sobrang dedikasyon ay nagiging panghihimasok. Hinawakan nito ng bahagya ang braso ng kanyang puting coat. Baguhan ka pa lang, hindi ba? Isang resident. Marami ka pang dapat matutunan, lalo na ang pagkilala sa iyong lugar. Ang mga salita ay sinabi ng mahinahon, ngunit ang bigat ng mga ito ay parang sampal sa mukha ni Diwa. Ito ay isang malinaw na banta, nakabalot sa seda ng pagkukunwari. Walang nagawa si Diwa kundi tumango at magpaalam. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang malamig na tingin ni Isadora na nakatutok sa kanyang likuran. Sa pagliko niya sa isang pasilyo, sa gitna ng kanyang pagkalito at pagkadismaya, may napansin siya sa kanyang gilid. Isang janitress. Nakatayo ito malapit sa isang pinto, hawak ang isang walis, at nakatingin sa kanya ng may kakaibang intensidad.
Tila may gusto itong sabihin. Ang mga mata nito ay puno ng takot, pag-aalala. Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng isang segundo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Diwa, mabilis na umiwas ng tingin ang babae. Kinuha ang kanyang mop at nagmamadaling lumakad palayo na parang may hinahabol. Sandaling natigilan si Diwa. Kakaiba. Ngunit sa dami ng gumugulo sa isip niya, isinantabi niya na lang ito. Gabi na nang matapos ang kanyang shift. Pagod na pagod. Hindi lang sa katawan kundi pati sa isip. Nagtungo siya sa residence lounge, isang maliit na silid na amoy kape at pagod. Nagbuntong hininga siya habang isinasabit ang kanyang stethoscope. Ang mga numero sa chart, ang mga salita ni Dr. Alcaraz, ang malamig na titig ni Doña Isadora. Lahat ay paikot-ikot sa kanyang isipan, isang magulong bagyo ng pagdududa na wala siyang mapanghawakan. Hinubad niya ang kanyang puting coat. Ang bigat nito ay tila simbolo ng bigat ng kanyang responsibilidad. Nang ilalagay na niya ito sa kanyang locker, may naramdaman siyang papel sa bulsa nito. Isang papel na hindi pamilyar sa kanya. Kumunot ang noo niya. Hindi siya naglalagay ng kahit ano sa bulsang yon maliban sa ballpen at maliit na aklat. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit at nakatuping papel. Wala itong pangalan. Wala itong anumang marka. Binuklat niya ito. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lounge, nabasa niya ang sulat kamay na mensahe. Iisang linya lang, nakasulat sa tila nanginginig na letra, ngunit sapat na para patindigin ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan at biglang bigyan ng anyo ang lahat ng kanyang mga pangamba. Ang nakasulat, huwag kang magtiwala sa gamot. Ang maliit na bote ng gamot sa bulsa ni Liwayway ay parang isang piraso ng nagbabagang uling. Bawat hakbang niya sa pasilyo ng ospital ay may kasamang bigat. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat bulungan ay parang isang akusasyon. Ang sikreto niya ay hindi na lang isang bagay na narinig. Ito ay isang bagay na nahahawakan na niya. Isang konkretong patunay ng kasamaan na nagaganap sa loob ng Puso ng Pag-asa Medical Center. 2 araw na ang lumipas. 2 araw ng walang tulog na gabi at araw na puno ng pagkabalisa. Sa bawat paglilinis niya sa silid ni Baby Angelo, nakikita niya ang unti-unting paghina ng sanggol at ang lalong pagkalunod sa lungkot ni Sinag. At sa bawat pagkakataon, nakikita rin niya si Dr. Diwa Salcedo. Ang mga mata nitong laging may bakas ng pagdududa, ang bawat kilos na tila naghahanap ng kasagutan. Alam ni Liwayway na kailangan niyang kumilos. Ang takot para sa kanyang mga anak ay humihila sa kanya pababa. Ngunit ang imahe ng nag-aagaw buhay na sanggol at ng kaawa-awang ina nito ang tumutulak sa kanya pasulong. Ngayong hapon, nakita niya ang pagkakataon. Nakita niya si Dr. Salcedo na lumabas mula sa isang conference room. Ang muka ay gusot sa pagkadismaya. Naglakad ito patungo sa hindi gaanong ginagamit na bahagi ng ospital, ang lumang wing kung saan naroon ang kapilya. Ito na iyon. Nanginginig ang mga tuhod, sinundan niya ang doktora. Ang kanyang tsinelas ay halos walang ingay sa makintab na sahig. Bawat metro na nilalakad niya ay parang 1 kilometro. Ang puso niya ay kumakarera at ang bawat tibok ay nagsusumigaw. Umatras ka na, mapapahamak ka lang. Ngunit ang kanyang mga paa ay patuloy sa paglakad sa isang tahimik na koridor malapit sa isang maliit na hardin sa loob ng ospital. Huminto si Dr. Salcedo at napasandal sa pader. Napapikit na tila pasan ng buong mundo. Ito na ang pagkakataon ni Liwayway. Huminga siya ng malalim at lumapit. Doktora! Nagulat si Diwa. Mabilis itong lumingon. Ang mga mata ay alerto at puno ng pagtatanggol. Sino ka? Anong kailangan mo? Nang makilala siya, bahagyang kumalma ang mukha nito, ngunit napalitan naman ng pagtataka.
Ikaw, ikaw yung janitress sa VIP wing, hindi ba? Tumango si Liwayway. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang uniforme. Ako po, Dok. Pipasensya na po sa abala. Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig. Kung tungkol to sa trabaho, wala ako sa mood ngayon. Pasensya na. Sabi ni Diwa, akmang aalis na. Hindi po. Mabilis na sabi ni Liwayway, ang boses ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Doktora? Tungkol po ito sa sanggol, kay Baby Angelo. Ang pangalang yon ay nagpatigil kay Diwa. Humarap itong muli. Ang buong atensyon ay nasa kanya na ngayon. Anong tungkol sa kanya? Tumingin si Liwayway sa paligid. Walang ibang tao. Ibinaba niya ang kanyang boses sa isang pabulong. Doktora, may narinig po ako noong isang araw. Si Doña Isadora po, kinausap niya si Dr. Alcaraz. Sinabi niya pong, pabayaan na lang daw po ang bata. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Diwa. Mula sa pagtataka, naging matinding pag-aalinlangan. Narinig? Miss, mahirap paniwalaan ang isang bagay na base lang sa narinig. Baka nagkamali ka lang ng... Hindi po ako nagkakamali, Doc. Giit ni Liwayway. At sa pagkakataong ito, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na bote ng gamot. Inilahad niya ang kanyang nanginginig na palad. At nakita ko po ito. Sa basura po ng kwarto nila. Alam ko po ang gamot na to. Ito po yung gamot sa nanay ko bago siya mamatay. Pampakalma po ito, hindi ba? Hindi po ito para sa isang sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Diwa nang makita ang bote. Kinuha niya ito at ang kanyang mga daliri na sanay sa mga instrumento ay siniyasat ito ng maigi. Ang pagdududa sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Pagkaunawa na may kasamang pangingilabot. Ang bote ng gamot. Ang misteryosong mensahe sa kanyang bulsa. Ang hindi maipaliwanag na paghina ng sanggol. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong. Tumingin siya kay Liwayway. Ngunit ngayon, ang tingin niya ay iba na. Hindi na ito tingin sa isang hamak na janitress, kundi tingin sa isang kasama sa isang mapanganib na katotohanan. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang sinasabi mo? Mahinang tanong ni Diwa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Liwayway. Opo, doktora. Natatakot po ako. May mga anak po ako na binubuhay. Pero, yung nanay po nung bata, si Ma'am Sinag, nakikita ko po siya araw-araw. Yung pagmamahal niya, yung sakit niya. Hindi po kaya ng konsensya ko na wala akong gawin. Ang sinseridad sa boses ni Liwayway, ang tuluyang bumasag sa anumang natitirang pag-aalinlangan ni Diwa. Tumango siya. Ang isip ay mabilis na nagpoproseso. Isinara niya ang kanyang palad sa paligid ng maliit na bote. Hindi tayo pwedeng mag-usap dito, sabi ni Diwa. Ang boses ay matatag na ngayon. Itago mo to. Huwag mong ipapakita kahit kanino. Kailangan natin ng mas matibay na pruweba. Magmamasid ako. Magmamasid ka. Mag-ingat ka. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Tumango si Liwayway, nakaramdam ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang takot. Sa wakas, mayroon na siyang kakampi. May isang taong naniwala sa kanya. Umalis si Liwayway sa ospital ng gabing iyon na may kakaibang halo ng takot at determinasyon. Mapanganib ang tinatahak niya, alam niya iyon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang tama ang kanyang ginagawa. Naglalakad siya sa isang medyo madilim na eskinita, ang pinakamaikling daan pauwi sa kanila. Ang ilaw lang mula sa mga poste at sa mga bahay-bahay ang nagsisilbing gabay niya. Malapit na siya sa kanto nang bigla siyang masilaw. Isang makintab na itim na kotse ang humarang sa kanyang daraanan. Ang makina nito ay banayad, ngunit may halong kapangyarihan.
Napahinto siya, ang puso niya ay biglang bumagsak sa kanyang sikmura. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa passenger side. Sa loob, sa ilalim ng malamlam na ilaw, mula sa dashboard, nakaupo si Doña Isadora del Cielo. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo, nakatitig ng diretso sa kanya. Ginang di makulangan, sabi ni Isadora, ang boses ay malamig at tahimik, ngunit tumatagos hanggang sa kaluluwa. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang halaga ng bawat hibla ng kanyang damit. Magkano ang presyo ng iyong katahimikan? Ang mga salita ni Doña Isadora ay parang yelong bumalot sa puso ni Liwayway, ngunit ang epekto nito kay Dr. Diwa Salcedo ay apoy. Nang ikwento sa kanya ni Liwayway ang nangyari sa eskinita, sa isang tagong silid ng mga lumang gamit sa ospital, nakita ni Diwa ang takot sa mga mata ng babae. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may bago siyang nakita. Isang kislap ng paglaban. Ang banta ni Isadora ay hindi sila pinahina. Sa halip, ito ang naging hudyat na wala na silang oras na dapat sayangin. Ito na ang kumpirmasyon, mariing sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Hindi na ito hinala, Liway. Ito ay isang digmaan at kailangan nating lumaban ng patago. At doon, sa gitna ng amoy ng alikabok at mga lumang papel, nagsimula ang kanilang tahimik na pagsisiyasat. Ang kanilang plano ay simple ngunit mapanganib. Si Diwa ang magiging utak, gagamitin ang kanyang kaalaman sa sistema ng ospital. Si Liwayway naman ang magiging mga mata at tainga, gagamitin ang kanyang kawalang halaga bilang kanyang pinakamalakas na sandata. Kinagabihan, habang ang buong ospital ay nahihimbing sa katahimikan na binabasag lamang ng paminsan-minsang tawag sa intercom, sinimulan ni Diwa ang kanyang misyon, ang records room. Isang silid na binabantayan ng isang matandang gwardiya na mas madalas pang natutulog kaysa gising. Sa bawat hakbang ni Diwa sa tahimik na pasilyo, ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Hindi siya isang espiya, isa siyang doktor na sinanay, para magligtas ng buhay, hindi para gumawa ng mga bagay na labag sa patakaran. Ngunit para kay Baby Angelo, handa siyang suwayin ang mga ito. Nang makita niyang nakapikit na ang gwardiya, dahan-dahan niyang pinihit ang seradura gamit ang isang master keycard na hiningi niya mula sa isang kaibigang residente sa ilalim ng ibang dahilan. Pumasok siya sa loob at ang amoy ng mga lumang papel ang sumalubong sa kanya. Mabilis niyang hinanap ang cabinet ng mga Del Cielo. Kinuha niya ang makapal na folder ni Baby Angelo. Sa ilalim ng liwanag ng kanyang cellphone, kinopya niya gamit ang maliit na portable scanner ang bawat pahina ng orihinal na physician's orders, ang bawat resulta ng laboratorio, at ang bawat nurse's notes mula sa unang araw. Pawis na pawis siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot na baka may biglang pumasok. Habang ginagawa ito, si Liwayway naman ay naglalaro ng sarili niyang parte. Kinabukasan, habang naglilinis sa labas ng administration office, pinanatili niyang abala ang kanyang mga kamay, ngunit bukas ang kanyang mga tainga. Nagkukunwari siyang nagpupunas ng sahig malapit sa pinto ng opisina ng hospital manager. At hindi siya nabigo. Narinig niya ang boses ng manager sa telepono, halatang may kausap na importante. Opo, ma'am. Opo. Naiintindihan ko po. Ang sitwasyon ng Del Cielo ay masilan. Yes, financial discretion is paramount. Tinitiyak po namin na ang lahat ay naaayon sa special arrangements na napag-usapan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naintindihan ni Liwayway ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang narinig. Special arrangements. Financial discretion. Ang mga salitang iyon, kasama ng pangalan ng Del Cielo, ay nagpatunay na ang bulok sa sistema
ay mas malalim pa kaysa sa inaakala nila. Sa loob ng ilang araw ang kanilang alyansa ay naging mas matatag. Sa gabi, pagkatapos ng kanilang mga shift, nagkikita sila sa kapilya ng ospital para pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyong kanilang nakalap. Ngunit kulang pa rin. Kailangan nila ng direktang ebidensya na nag-uugnay sa gamot. Ang tulong ay dumating mula sa isang hindi inaasahang tao. Si Aling Nelia, ang head nurse sa pediatric ward. Isang babaeng nasa huling mga taon na ng kanyang serbisyo. Kilala sa pagiging masungit pero mahusay. Isang hapon, habang naglilinis si Liwayway, nilapitan siya nito. "Di makulangan," sabi ni Aling Nelia. Ang boses ay seryoso. "Napapansin ko ang pagiging malapit ninyo ni Doktora Salcedo. At napapansin ko rin ang pagiging interesado ninyo sa Batang del Cielo." Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Huli na ba sila? Ngunit nagpatuloy si Aling Nelia. Ibinaba ang kanyang boses. "Matagal na ako dito. Marami na akong nakita. Masyadong malinis ang mga papel ng batang yan. Masyadong perpekto." Tumingin ito sa mga mata ni Liwayway. "Hindi ko alam kung anong binabalak ninyo, pero kung kailangan ninyo ng paraan para makasiguro, mag-ingat kayo." Iniabot ni Aling Nelia ang isang maliit na susi. Susi yan sa medicine stockroom. Minsan kasi, pagkatapos kong mag-round, nakakalimutan kong ilak. Para dire-diretso ang paglilinis mo dyan mamayang gabi at hindi ka na maabala. Isang kindat. Isang simpleng kindat na puno ng kahulugan. Nang gabing iyon, dala ang susi at ang mga kinopyang dokumento ni Diwa. Sabay silang pumasok sa medicine stockroom. Ang tensyon sa loob ng maliit na silid ay halos nahihipo. Habang si Liwayway ang nagbabantay sa pinto, mabilis na hinanap ni Diwa ang pangunahing logbook, ang opisyal na talaan ng lahat ng gamot na inilalabas. Inilatag niya ang kopya ng chart ni Angelo sa tabi ng logbook. Sinimulan niyang ikumpara ang bawat entry. Sa una, lahat ay tumutugma. Ngunit sa ika-4 na araw, nakita niya ito. Sa chart ni Angelo, ang nakasulat ay saline solution, finally as needed. Ngunit sa master logbook, sa parehong petsa at oras, ang gamot na kinuha para sa silid ni Angelo ay hindi saline solution. Nakasulat doon, sa malinaw na letra, diazepam, 10 mg. Ang gamot na nasa boteng nahanap ni Liwayway. Nandito na, bulong ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo ng takot at tagumpay. "Liway, nakuha natin." Ito na ang pruweba. Ang itim sa puti. Habang naghahanda na silang umalis, ang kanilang mga puso ay puno ng kaba at pag-asa. May isang bagay na pumukaw sa pansin ni Liwayway. Sa isang maalikabok na sulok ng kisame, malapit sa pinto, may isang maliit na itim na dome. Isang security camera. Itinuro niya ito. "Doc, may camera." Tumingala si Diwa. Ngunit napansin niya agad. Ang maliit na pulang ilaw na dapat sana'y kumikindat-kindat ay patay. "Hindi gumagana," sabi niya. Ngunit lumapit si Liwayway. Dahil sa kanyang trabaho, sanay siyang makita ang mga detalyeng hindi napapansin ng iba. "Doktora, tingnan niyo po." Inakyat niya ang isang maliit na upuan. Ang takip po nito. Parang binuksan. Pinanood siya ni Diwa. Maingat na binuksan ni Liwayway ang maliit na takip sa gilid ng kamera, ang lugar kung saan dapat nakalagay ang memory card. Ang puwang ay walang laman. Ang walang lamang slot ng memory card sa security camera ay hindi naging dahilan ng panghihina ng loob para kina Liwayway at Diwa. Sa halip, ito ay nagsilbing panggatong. Para sa kanila, ito ay isang tanda ng kapabayaan ng kalaban, isang pagkakamali na nagpapatunay na natataranta na ang mga nasa likod ng lahat. Hawak na nila ang pinakamahalagang ebidensya, ang pagkakaiba sa logbook ng gamot. Ito na ang sandata nila. "Sapat na ito," sabi ni Diwa sa kanilang tagpuan sa kapilya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon.
Hindi nila kayang itanggi ang nakasulat sa kanilang sariling opisyal na talaan. Kailangan na nating dalhin ito sa hospital director. Ngunit si Liwayway ay nag-aalangan. Paano kung kasabwat din siya, doktora? Dito na pumasok ang kanilang anghel de la guardia, si Aling Nelia. Pagkatapos ng isa pang palihim na pag-uusap, ang head nurse ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Tamang-tama ang iniisip ninyo, sabi ni Aling Nelia sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Nagpulong sila sa isang bakanteng on-call room. Si Director Almeida, matagal na yan dito. May prinsipyo yan. Hindi iyan papayag sa ganitong klase ng kalokohan. Ngunit kailangan nating gawin ito sa tamang paraan. Ano po ang ibig niyong sabihin, Aling Nelia? Tanong ni Diwa. Huwag kayong bigla-bigla. Kailangan ng formal na reklamo. Ihanda ninyo lahat ng ebidensya. Paliwanag ng head nurse. Isama niyo ang kopya ng chart, ang litrato ng bote ng gamot, at ang kopya ng logbook. Ako na ang personal na mag-i-schedule ng meeting para sa inyo kay Director Almeida. Sasabihin kong ito ay isang urgent patient care concern. Sa ganoong paraan, hindi makakahalata ang kampo ng mga Del Cielo at sasamahan ko kayo para may isa pang senior staff na magpapatunay sa inyong mga sinasabi. Ang mga salita ni Aling Nelia ay parang musikang nagbibigay pag-asa sa kanilang mga tainga. Ang takot sa puso ni Liwayway ay napalitan ng pananabik. Sa wakas, mayroon silang isang makapangyarihang kakampi. Mayroon silang tamang plano, malapit na silang magtagumpay. Kinabukasan, habang si Liwayway ay naglilinis sa labas ng suite ni Angelo, ang pinto ay bahagyang bumukas. Sumenya si Sinag na pumasok siya. Ang silid ay madilim at tanging si Sinag lang ang naroon, nakabantay sa kanyang anak. Liwayway! Bulong ni Sinag. Ang mga mata ay namumugto at puno ng luha. Nanginginig ang mga kamay nitong iniabot sa kanya, ang isang maliit na laruang kuneho na gawa sa tela. Salamat sa lahat. Alam kong nag-aalala ka para sa amin. Ma'am Sinag, huwag. Putol ni Sinag sa kanya habang mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay puno ng desperasyon. Wala akong mapagkatiwalaan dito, pero sayo, may nararamdaman akong kakaiba. Pakiusap, itago mo ito para kay Angelo. Isang alaala man lang mula sa akin. Niyakap ni Sinag si Liwayway ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat at lihim na pamamaalam. Bago pa man makapagsalita si Liwayway, bumalik na si Sinag sa tabi ng incubator na tila walang nangyari. Habang nasa staff locker room, tinitigan ni Liwayway ang laruang kuneho. May naramdaman siyang kakaiba sa loob nito. May matigas. Dahan-dahan niyang kinapa at sa isang tahi sa likod, may nahanap siyang isang maliit na siwang. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, nakatago ang isang nakatuping papel, isang sulat. Binuklat niya ito at binasa ang sulat kamay ni Sinag. Kung sino ka man ang nakabasa nito, ibig sabihin ay wala na akong lakas para protektahan ang aking anghel. Ang biyenan ko, si Isadora, ay isang halimaw na nakadamit anghel. Naniniwala siyang hindi karapat-dapat ang aking anak sa yaman ng Del Cielo. Naririnig ko ang mga plano niya. Natatakot ako para sa buhay ni Angelo. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Humigpit ang pagkakakuyom ni Liwayway sa sulat. Ang huling piraso ng ebidensya, ang motibo. Kinagabihan, sa apartment ni Diwa, inilatag nila ang lahat. Ang mga dokumento ay maayos na inayos ni Diwa. Bawat isa ay may label. Ang bote ng gamot ay nasa isang maliit na plastic bag at ang sulat ni Sinag ang nasa pinakaibabaw. Handa na sila. Bukas ng umaga, 10 a.m., sabi ni Diwa.
Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Nakaset na ang meeting natin. Inayos na ni Aling Nelia. Bukas, Liway. Matatapos na ang lahat ng ito. Ngumiti si Liwayway. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Nagpaalam siya kay Diwa at umuwi. Ang puso ay magaan at puno ng pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Kinabukasan, 10 minuto bago mag-alas 10, nagkita sila sa pasilyo na patungo sa administration wing. Suot ni Diwa ang kanyang malinis na puting coat at si Liwayway naman ay suot ang kanyang uniforme. Dala ni Diwa ang isang brown envelope na naglalaman ng kanilang katotohanan. Naglakad sila ng may kumpiyansa. Bawat hakbang ay isang hakbang palapit sa hustisya. Bawat hakbang ay para kay Angelo. Ngunit sa pagliko nila sa huling pasilyo patungo sa opisina ng direktor, bigla silang hinarang ng 2 security guard ng ospital. Doktora Salcedo, ginang di makulangan, sabi ng isa sa mga gwardiya. Ang tono ay hindi magalang. Pinapasabi po ng direktor na hintayin niyo raw po siya dito. Nagkatinginan sina Diwa at Liwayway. Ang kanilang kumpiyansa ay biglang napalitan ng pagkalito. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Direktor Almeda. Ang muka ay seryosong-seryoso at hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay nakatayo si Aling Nelia. Ang muka ay walang emosyon. At sa likod nito, lumabas ang anino na matagal na nilang kinatatakutan. Si Doña Isadora del Cielo na may isang maliit, mapang-asar na ngiti sa kanyang mga labi. Itinuro ni Aling Nelia sina Liwayway at Diwa. Sa isang boses na malamig at malinaw na narinig ng lahat sa pasilyo, sinabi niya, "Sila po, Direktor. Sila po ang nagtangkang magnakaw ng mga gamot at nagkakalat ng malisyosong chismis laban sa pamilya del Cielo." Para kay Dr. Diwa Salcedo, ang oras ay tila bumagal hanggang sa halos huminto. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Aling Nelia ay parang isang matulis na bubog ng salamin na dahan-dahang tumutusok sa kanyang mga tainga, sa kanyang puso, sa kanyang buong pagkatao. Sila po ang nagtangkang magnakaw, nagkakalat ng malisyosong chismis. Ang una niyang naramdaman ay hindi galit, kundi matinding pagkalito. Tumingin siya kay Aling Nelia, ang babaeng nagbigay sa kanila ng susi, ang babaeng nagsabing may prinsipyo ang direktor, ang babaeng pinagkatiwalaan nila ng kanilang mga buhay. Ngunit ang mukha na tumingin pabalik sa kanya ay isang blangkong pader. Walang emosyon, walang pagsisisi, isang estranghero. Hindi totoo yan. Ang unang nasabi ni Diwa, ang boses niya ay nanginginig. Humarap siya kay Director Almeda. "Direktor, pakinggan niyo po kami." Hinggan. Nasa sobre po ang lahat ng ebidensya. Ang logbook, ang sulat. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang kilos na hinding-hindi niya malilimutan, kinuha ni Director Almeda ang brown na sobre mula sa kanyang kamay. Ngunit hindi nito binuksan. Hindi man lang nito sinilip. Sa halip, iniabot nito ang sobre diretso sa mga kamay ni Doña Isadora del Cielo. Ngumiti si Isadora. Isang namangiting malamig, mapang-asar, at puno ng absolutong tagumpay. Kinuha niya ang sobre at sa harap nilang lahat, dahan-dahan niya itong pinunit sa gitna. Saka muling pinunit hanggang sa ang mga piraso ng papel, ang kanilang ebidensya, ang kanilang pag-asa, ay naging konfeti ng kanilang pagkatalo. "Tapos na ang laro, Doktora," sabi ni Isadora. Ang boses ay mahina, ngunit mataginting sa tahimik na pasilyo. "Sana ay may natutunan ka." "Aling Nelia, bakit?" Halos pabulong na tanong ni Liwayway. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Sa wakas ay nagsalita si Aling Nelia. Ang boses ay puno ng huwad na kabanalan. "Ang tungkulin ko ay protektahan ang ospital na ito at ang reputasyon nito mula sa mga taong tulad ninyo
na sumisira dito dahil sa mga walang basehang akusasyon. Kayo ang panganib dito, hindi ang mga Del Cielo. Doon na bumuhos ang galit sa puso ni Diwa, isang nag-aalab na galit na pumalit sa kanyang pagkalito. Pangangalaga sa reputasyon o pangangalaga sa sarili mong bulsa? Magkano ang bayad sa Nelia? Magkano ang halaga ng buhay ng isang inosenteng bata? Doktora Salcedo, sapat na yan. Sigaw ni Director Almeda, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Dahil sa iyong grave misconduct, unprofessional behavior, at pagkalat ng malisyosong paninira laban sa isang respetadong pamilya, ikaw ay sinuspinde ko sa iyong posisyon. Effective immediately. Isuko mo ang iyong hospital ID. Ang bawat salita ay isang malakas na suntok. Suspendido. Ang salitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan sa kanyang pinapangarap na propesyon. Nanginginig ang kamay na tinanggal ni Diwa ang kanyang ID mula sa kanyang leeg. Ang plastic na card na may litrato niya, ang simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ay tila 1,000 kilong pabigat. Ipinatong niya ito sa mesa ng isang gwardiya. Ang pangarap niya, ngayon ay isa na lang piraso ng plastik sa isang mesa. Tumingin ang direktor kay Liwayway. Ang mga mata nito ay walang anumang awa. At ikaw, dahil sa pagnanakaw at paninirang puri, tanggal ka na sa trabaho. Siguraduhin niyong hindi na makakatapak pa ang babaeng yan sa ospital na ito. Utos niya sa mga gwardiya. Walang seremonya. Walang anumang proseso. Isang mabilis at brutal na pagbagsak. Hinawakan ng 2 gwardiya ang mga braso ni Liwayway. Nagpumiglas siya. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kahihiyan. Maawa po kayo. May mga anak po ako. Ngunit walang nakinig. Kinaladkad siya palayo. Ang kanyang mga hikbi ay umaling-aungaw sa pasilyo. Si Diwa ay naiwang nakatayo roon, mag-isa, napapaligiran ng mga taong nagkanulo at humatol sa kanya. Tinalikuran niya sila at naglakad palayo. Ang kanyang puting coat ay tila isang kasuotang hindi na niya karapat-dapat isuot. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Tapos na. Talo na sila. Si Liwayway ay itinulak palabas ng pinto ng ospital na parang isang basahan. Bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Naglakad siya pa uwi, basang-basa, hindi alintana ang lamig. Ang mas masakit pa sa pagkawala ng trabaho ay ang bigat ng pagkatalo. Nabigo siya. Nabigo niyang iligtas si Angelo. Inilagay niya sa panganib ang lahat para sa wala. Nang makarating siya sa kanilang maliit na apartment, ang kanyang pagod at kalungkutan ay napalitan ng matinding takot. Ang pinto nila ay bahagyang nakabukas. Ang trangka ay sira. Dahan-dahan siyang pumasok, ang puso niya ay kumakabog sa takot. Anak, nariyan ba kayo? Tumakbo siya sa silid. Salamat sa Diyos, wala pa ang mga anak niya. Nasa eskwela pa. Ngunit ang kanilang maliit na sala ay isang gulo. Ang aparador ay nakabukas. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang mga unan sa upuan ay nasa sahig. May naghalughog, may hinahanap. At sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa, sa gitna ng kalat, nakita niya ito. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat. Ang luma nilang family picture. Ang larawan kung saan masaya siyang nakayakap sa kanyang 2 anak na nakangiti. May isang bilog na pula na tinta sa paligid ng mga mukha ng kanyang mga anak. Ang pulang bilog sa larawan ng kanyang mga anak ay hindi lang tinta. Para kay Liwayway, ito ay dugo. Ito ay isang tahimik na sigaw, isang banta na mas malakas pa sa anumang salita. Hindi lang ang kanyang trabaho ang kinuha sa kanya. Ang kaligtasan ng kanyang pamilya ang nakataya ngayon. Nang gabing iyon, hindi natulog si Liwayway. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang 2 anak sa kanilang kama.
na para bang sa pagpikit niya ay may kukuha sa kanila. Ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat tahol ng aso, ang bawat tunog ng sasakyan ay nagpapatindig sa kanyang balahibo. Ang mundo niya, na dating maliit at simple, ay naging isang lugar na puno ng panganib at anino. Wala na siyang trabaho, wala na siyang pera, at ngayon, wala na siyang kapayapaan. Nasa pinakamababang dako na siya ng kanyang buhay. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at tahimik na apartment, si Dr. Diwa Salcedo ay nakaharap sa sarili niyang pader. Ang kanyang laptop screen ay nagpapakita ng pare-parehong mensahe. Thank you for your interest, but the position has been filled. We regret to inform you. Unfortunately, we cannot proceed. Mula nang masuspindi siya, nagpadala siya ng aplikasyon sa halos lahat ng ospital at klinika sa kalapit na mga probinsya. Ngunit ang balita ay tila mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. Ang pangalang Dr. Diwa Salcedo ay nabahiran na ng dungis. Ang kwento ng kanyang grave misconduct at paninirang puri sa makapangyarihang pamilya del Cielo ay naging isang babala sa industriya. Walang sino man ang gustong kumuha ng isang doktor na lumalaban sa sistema, lalo na kung ang kalaban ay ang sistemang pinapatakbo ng pera. Ang kanyang pangarap na maging isang magaling na pediatrician na binuo niya sa loob ng maraming taon ng pag-aaral at sakripisyo ay gumuho sa loob lamang ng isang umaga. Ang kanyang propesyon ay ang kanyang pagkatao. At ngayon, pareho silang nawala. Pagkalipas ng 2 araw, naglakas loob si Liwayway na tawagan si Diwa gamit ang isang payphone. Takot na baka nakamonitor ang kanyang lumang cellphone. Nagkasundo silang magkita sa isang lugar kung saan walang sino man ang makakakilala sa kanila. Isang luma at halos abandonadong parke sa kabilang bayan. Umulan na naman. Tila ang langit ay walang katapusang lumuluha para sa kanila. Nakaupo sila sa isang basang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang mga payong nila ay halos hindi sapat para protektahan sila mula sa ambon. Matagal silang hindi nagsalita. Tanging ang tunog ng patak ng ulan sa kanilang mga payong ang maririnig. Kumusta ka na? Basag ni Diwa sa katahimikan. Ang boses niya ay pagod. Ipinakita ni Liwayway ang isang maliit na sobre na may lamang kaunting pera. Nagbenta po ako ng mga lumang gamit, doktora. Yung plansa, yung bentilador na luma, para lang may pambili ng bigas. Tumingin siya sa malayo. Sinundo ko po yung mga anak ko sa probinsya ng tita ko. Sinabi ko na lang po na may inaasikaso akong importante dito. Mas ligtas po sila doon. Ang bawat salita ay puno ng sakit. Naramdaman ni Diwa ang bigat ng sakripisyo ni Liwayway. Dahil sa kanya, nawalan ito ng trabaho. Dahil sa kanya, napilitan itong mawalay sa kanyang mga anak. Liway, patawarin mo ako. Sabi ni Diwa, ang boses ay basag. Dapat hindi na kita hinikayat. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Sa ating dalawa, masyado akong naging kampante. Masyado akong naniwala na mananalo ang tama. Umiling si Liwayway. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi po kayo ang may kasalanan, doktora. Pareho po tayong naniwala. Ang mali po ay hindi ang ating pinaglalaban. Ang mali po ay ang mundong ito. Ang hustisya po pala. Para lang sa mga kayang bumili nito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diwa. At sa pagkakataong yon, nakita ni Diwa ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Ang pagsuko. Doktora? Sabi ni Liwayway. Ang boses ay halos pabulong na sa hangin at ulan. Hindi ko na po kaya. Titigil na po ako. Uuwi na lang po ako sa probinsya. Doon, kahit mahirap, tahimik. Doon, ligtas ang mga anak ko. Ipagpasa Diyos ko na lang po ang lahat. Patawarin niyo po ako. Walang nagawa si Diwa. Anong karapatan niyang pigilan si Liwayway? Anong karapatan niyang hilingin dito na magsakripisyo pa? Gayong siya mismo ay wala nang maibibigay?
Tumayo si Liwayway. Salamat po sa lahat, doktora. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Diwa. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang maliit na figura ay dahan-dahang nilalamon ng kulay abong kurtina ng ulan. Naiwan si Diwa na nakaupo sa bangko mag-isa. Pinanood niya ang paglayo ni Liwayway, ang paglayo ng kanyang nag-iisang kakampi. Ang pakiramdam ng kabiguan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Ito na ang katapusan. Talo na sila. Ang kasamaan ang nagwagi. Bumalik si Liwayway sa kanyang apartment na basang-basa at pagod na pagod. Ang plano niya ay simple. Iimpake ang mga natitirang gamit, isasauli ang susi sa may-ari ng apartment, at sasakay ng bus papuntang probinsya sa susunod na araw. Sinimulan niyang iligpit ang mga gamit na nakakalat pa rin mula sa paghalughog. Habang inaayos niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang laruan ng kanyang mga anak, nahulog mula rito ang isang bagay, ang laruang kuneho na gawa sa tela. Ang huling alaala na ibinigay sa kanya ni Sinag. Pinulot niya ito. Marumi na ito at bahagyang nabasa ng ulan. Tinitigan niya ito. Naaalala ang desperasyon sa mga mata ni Sinag. Isang walang saysay na regalo mula sa isang nawalan ng pag-asa para sa isa pang nawalan na rin ng pag-asa. Sa inis at frustrasyon, ibinato niya ang laruan sa pader. Tug. Isang tunog na hindi tunog ng malambot na tela ang kanyang narinig. Kumunot ang noo ni Liwayway. Lumapit siya at muling pinulot ang laruang kuneho. Kinapa niya ito. Sa loob ng malambot na bulak, may isang bagay na matigas. Mas matigas kaysa sa papel na nahanap niya dati. Maliit at hugis parihaba. Gamit ang nanginginig na mga daliri, muli niyang hinanap ang siwang sa tahi. Pilit niya itong binuksan ng mas malaki. At mula sa loob ng tiyan ng kuneho, sa gitna ng mga puting bulak, may isang bagay na nahulog at kumalansing sa sahig. Isang bagay na maliit, itim at gawa sa plastik. Isang USB flash drive. Ang katahimikan sa apartment ni Diwa ay halos nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang walang tigil na pagpatak ng ulan sa kanyang bintana. Bawat patak ay isang paalala ng kanyang malagim na pagkikita kay Liwayway sa parke. Ito na marahil ang pakiramdam ng absolutong pagkatalo. Wala nang pag-asa. Isang pagkakamali ang lahat. Habang tinititigan niya ang kanyang mga libro sa medisina, tila mga dayuhang sulatin na lamang ang mga ito, mga simbolo ng isang buhay na hindi na niya mababalikan. Napatayo siya sa isang biglaang katok sa pinto. Malakas at apurado. Sino naman ang pupunta sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Nag-atubili siya. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang katok, mas malakas ngayon. Doktora, doktora, buksan niyo po. Ang boses na yon, kilala niya. Si Liwayway. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Sa labas, basang-basa sa ulan, nakatayo si Liwayway. Ngunit hindi ito ang babaeng sumuko at nagpaalam sa kanya kanina. Ang Liwayway na nasa harap niya ngayon ay may ibang kislap sa mga mata, isang halo ng takot, at isang nagbabagang pag-asa. Liway? Anong nangyari? Bakit ka bumalik? Walang sinayang na sandali si Liwayway. Pumasok siya at inilabas mula sa kanyang basang jacket ang isang maliit na bagay na binalot niya sa plastik, ang USB flash drive. Doktora, kailangan niyo po itong makita. Sabi niya, ang hininga ay habol. Galing po ito kay Ma'am Sinag. Mabilis na isinaksak ni Diwa ang USB sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y pagod at walang sigla, ay naging alisto. Isang video file lang ang laman nito. Para kay Angelo MP4. Nagkatinginan sila ni Liwayway, parehong hindi humihinga habang naglo-load ang video. Nagsimula ang video. Malabo at nanginginig, halatang kuha mula sa isang nakatagong angulo. Marahil ay mula sa isang cellphone na itinago sa pagitan ng mga unan sa sofa. Ang nakikita nila,
ay ang incubator ni Angelo. Pagkatapos ay pumasok sa frame ang dalawang tao, si Isadora del Cielo at si Aling Nealing Nelia. Narinig nila ang boses ni Isadora, malinaw at malamig. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. At siguraduhin mong tama ang dosis. Ayokong magkaroon ng anumang bakas. Pagkatapos ay nagsalita si Aling Nelia. Ang boses ay may bahid ng pag-aatubili. Pero Ma'am Isadora, ito po ay delikado. Baka po hindi nakayanin ng bata. Isang malupit na tawa ang narinig nila mula kay Isadora. Iyon naman talaga ang punto. Hindi ba, Nelia? Gawin mo na. O baka gusto mong ipaalala ko sa'yo kung paano kita tinulungan sa problema ng anak mong nalulong sa sugal? Nanigas sina Diwa at Liwayway sa kanilang kinauupuan. Sa video, kitang-kita nila kung paano bumagsak ang mga balikat ni Aling Nelia sa pagkatalo. Wala itong nagawa. Sunod-sunuran. Kumuha ito ng isang hiringgilya, kumuha ng likido mula sa isang maliit na vial at dahan-dahang lumapit sa incubator. Ang kamera ay bahagyang gumalaw na tila sinisikap ng kumukuha na makita ang ginagawa ng head nurse. Nakita nila ang dulo ng karayom na itinurok ni Aling Nelia sa eyeline ng sanggol. Pagkatapos noon, biglang nagwakas ang video. Isang itim na screen. Nakatitig lang si Diwa sa screen. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pangingilabot. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay bumalik, ngunit hindi na dahil sa takot. Dahil na ito sa matinding galit. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala ganoon kabilis bumagsak ang vitals niya. Hindi ito kapabayaan. Ito ay planadong pagpatay. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay puno ng panibagong luha. Ngunit ngayon, may kasama itong apoy. Si Ma'am Sinag. Inilagay niya sa panganib ang sarili niya para dito. Ito na po, Doktora. Ito na ang huling alas natin. Ang salitang alas, ang gumising sa diwa ni Diwa. Tama si Liwayway. Ang pagkatalo nila kanina ay isang ilusyon lamang. Ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Pero natuto na sila. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa ospital, maring sabi ni Diwa, habang mabilis na kinokopya ang video file sa isa pang USB at sa kanyang cloud storage. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang direktor, o si Dr. Alcaraz, o kahit sino. Sa administrasyon, malamang, bayad silang lahat. Kahit sa pulis, hindi tayo sigurado. Ang kapangyarihan ng mga Del Cielo ay parang galamay ng pugita. Abot nito ang lahat. Ano na po ang gagawin natin? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon ngayon. Kailangan natin ng kakampi na hindi nila kayang bilhin, sagot ni Diwa. Kailangan natin ng ingay. Isang ingay na hindi nila kayang patahimikin. Kailangan natin ng media. Habang sila'y nagpaplano, isang mahinang katok ang muling narinig nila sa pinto. Nagkatinginan sila, parehong natigilan. Hindi nila inaasahan ng sinuman. Dahan-dahang lumapit si Diwa sa pinto, habang si Liwayway ay nagtago sa likod ng isang pader handa sa anumang mangyayari. Sino yan? Tanong ni Diwa. Doktora Salcedo? Ako po ito, si Celso, yung gwardiya po sa ospital, yung matanda na po. Nag-aalangang binuksan ni Diwa ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na payat at nakayuko. Ang uniforme ay bahagyang basa sa ulan. Si Mang Celso, ang gwardiyang madalas bigyan ni Liwayway ng kape at tinapay tuwing gabi. Mang Celso, paano niyo po nalaman na nandito ako? Anong kailangan niyo? Pasensya na po sa abala, Doktora, Ma'am Liway, sabi ng matanda. Tumango kay Liwayway. Hindi po ako mapakali. Nakita ko po ang ginawa nila sa inyo kanina. Mali po yon. Huminga siya ng malalim. Matagal na po akong nagtatrabaho doon. Marami na po akong nakikita at naririnig. Ang pagpapalit ng mga gamot, ang mga special arrangements, hindi po ito ang unang beses. Matagal na pong ginagawa ng mga Del Cielo yan sa mga taong hindi nila gusto.
at si Aling Nelia. Baon po sa utang ang pamilya noon. Ang mga Del Cielo po ang tumulong sa kanya. Ang bawat salita ng matanda ay karagdagang pako sa kabaong ng kasinungalingan. Alam ko pong delikado ito, pagpapatuloy ni Mang Celso. Pero may apo rin po ako. Kung may isang tao po na pwedeng tumulong sa inyo, yun po ay si Benji Castro. Isa po siyang journalist. Matapang po yon at hindi nababayaran. Dati niya pong tinulungan ang pamangkin ko sa isang kaso. Baka po pakinggan niya kayo. Iyon na ang senyales na hinihintay nila. Nagkatinginan sina Diwa at Liwayway. Hindi sila nag-iisa. Salamat po, Mang Celso. Maraming salamat po. Sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Pagkaalis ng matanda, mabilis na kumilos si Diwa. Hinanap niya ang pangalan ni Benji Castro sa internet. Isa itong respetadong investigative journalist na may sariling online news program. Nakuha niya ang address ng opisina nito. Kailangan nating pumunta doon ngayon na, sabi ni Diwa. Bawat minutong nasasayang ay panganib sa buhay ni Angelo. Sumakay sila sa luma, ngunit matatag na kotse ni Diwa. Ang malakas na ulan ay patuloy na humahampas sa kanilang windshield na tila sinusubok na pigilan sila sa kanilang misyon. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay masidhi. Hawak ni Liwayway ang orihinal na USB na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Malapit na tayo, Liway, sabi ni Diwa. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Sa wakas, may makikinig na sa atin. Habang binabaybay nila ang isang madilim at hindi pamilyar na kalsada, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang lumitaw sa kanilang rearview mirror. Isang malaking itim na SUV, mabilis ang takbo, at papalapit sa kanila. Walang busina, walang anumang babala. Ano to? Kinakabahang sabi ni Diwa, habang mas lalong humigpit ang kapit sa manibela. Bago pa man sila makareact, naramdaman nila ang isang malakas, nakabibiinging pagbangga mula sa likuran. Ang tunog ng nayuping metal at nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa gabi. Ang kanilang kotse ay umikot ng walang kontrol sa basang kalsada. Ang huli nilang nakita ay ang mga ilaw ng poste na umiikot-ikot bago sila nilamon ng kadiliman. Ang unang naramdaman ni Liwayway ay ang matalas na sakit sa kanyang braso at ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ang pangalawa ay ang amoy ng nasusunog na goma at ang walang tigil na tunog ng busina ng kanilang kotse. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mundo ay nakabaligtad. Ang ulan ay pumapasok sa basag na bintana. Doktora, hirap niyang sabi habang umuubo. Sa tabi niya, dahan-dahan gumalaw si Diwa. May sugat ito sa noo at dumudugo. Ngunit gising. Liway, ayos ka lang? Oo po, sagot ni Liwayway. Kahit na ang bawat paghinga ay may kasamang sakit, ang kanilang kotse ay nakatagilid sa gilid ng kalsada. Wasak ang likuran. Ang itim na SUV na bumangga sa kanila ay huminto ilang metro ang layo. Ang mga headlight nito ay nakatutok sa kanila na parang mga mata ng isang mandaragit. Ang USB, ba? Biglang naalala ni Diwa, ang boses ay puno ng panik. Kinapa ni Liwayway ang kanyang bulsa. Naroon pa. Mahigpit niya itong hinawakan. Nasa akin pa po, doktora. Nakita nila ang pagbukas ng pinto ng SUV. Dalawang malalaking lalaki ang bumaba. Ang kanilang mga muka ay hindi maaninag dahil sa silaw ng ilaw. Ngunit malinaw ang kanilang pakay. Naglalakad sila papalapit sa kanila, walang pagmamadali, na para bang mga lobo na papalapit sa kanilang nasugatang biktima. Kailangan nating makaalis dito, ngayon na, mariing sabi ni Diwa. Sinubukan niyang buksan ang kanyang pinto, ngunit naipit ito. Puno ng determinasyon,
Paulit-ulit niyang sinipa ito gamit ang kanyang buong lakas hanggang sa ito'y bumukas ng bahagya. Lumabas ka, Liway. Sa bintana, utos niya. Sumunod si Liwayway. Gamit ang natitirang lakas, inakyat niya ang upuan at lumabas sa basag na bintana. Sa gilid ni Diwa, maingat na huwag masugatan palalo. Nang makalabas, tinulungan niya si Diwa na makalabas din. Doon tayo. Sigaw ni Diwa, itinuturo ang isang madilim na eskinita sa pagitan ng mga gusali. Hindi nila tayo masusundan doon gamit ang kotse. Nagsimula silang tumakbo. Bawat hakbang ni Liwayway ay isang pagsubok ng sakit at pagtitiis. Narinig nila ang mga sigaw ng mga lalaki sa kanilang likuran. Ang takbuhan ay nagsimula. Sa gitna ng pagtakbo, habang basa sa ulan at putik, isang napakasakit na katotohanan ang tumama kay Liwayway. Ito na iyon. Ito na ang puntong wala ng atrasan. Ang mga lalaking humahabol sa kanila ay hindi nagbibiro. Handa silang pumatay para makuha ang USB. At sa sandaling iyon, ang takot na matagal na niyang kinikimkim para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak ay biglang nagbago. Ito ay naging isang dalisay. Nag-aapoy na galit. Galit sa mga taong handang pumatay ng isang sanggol para sa pera. Galit sa mga taong handang manakit ng isang ina para pagtakpan ang kanilang kasalanan. At sa galit na yon, nakahanap siya ng isang bagong klaseng lakas. "Doktora, hindi po pwede," sabi ni Liwayway habang humihinto sila sandali sa isang madilim na sulok para habulin ang kanilang hininga. Si Diwa ay halatang nahihirapan na ang kanyang sugat sa noo ay patuloy na dumudugo. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Diwa. "Hindi po pwedeng dalawa tayong pupunta," paliwanag ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mabilis ngunit malinaw. "Kayo po ang hinahanap nila. Kilala po nila ang kotse niyo, ang mukha niyo. Pero ako, sino po ba ako para sa kanila? Isa lang po akong janitress. Isang anino. Hindi po nila ako kilala." Inilahad niya ang USB kay Diwa. "Kunin niyo po ito." "Hindi, Liway. Delikado. Sabay tayong pupunta," giit ni Diwa. "Mas delikado po kung magkasama tayo," madiing sabi ni Liwayway. "Doktora, pakinggan niyo po ako. Magtago po kayo. Tumawag po kayo kay Mang Celso. Magpasama po kayo sa kanya. Ako na po ang pupunta. Ako po ang mag-aabot nito kay Mr. Castro." "Liway, hindi kita pwedeng iwan," sabi ni Diwa. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Liwayway ang mga kamay ng doktora. Malamig at nanginginig. "Doktora Diwa," sabi niya. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa pangalan nito na walang doktora. "Nagtiwala po kayo sa akin noong una. Pakiusap po magtiwala po kayo ulit sa akin ngayon. Ito na po ang laban ko para kay Angelo, para sa mga anak ko." Nakita ni Diwa sa mga mata ni Liwayway ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Ang tapang ng isang ina na handang isugal ang lahat. Walang salita. Kinuha ni Diwa ang kopya ng USB na nasa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Liwayway. Kinuha naman ni Liwayway ang orihinal mula sa kanya at ibinigay ito kay Diwa. Nagpalitan sila. Isang tahimik na kasunduan. "Mag-ingat ka, Liway." Halos pabulong na sabi ni Diwa. Tumango si Liwayway. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo sa kabilang direksyon. Palayo kay Diwa. Palayo sa panganib. At patungo sa isang mas malaking panganib. Naghubad siya ng kanyang jacket na iniwan sa isang basurahan para hindi siya madaling makilala. Ang kanyang damit sa ilalim ay isang simpleng t-shirt at pantalon. Naglakad siya ng mabilis, hindi tumatakbo, para hindi makatawag ng pansin. Sumakay siya sa isang halos punong jeep, nakisiksik sa pagitan ng mga pasahero. Ang kanyang puso ay dumadagundong ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Bumaba siya 2 kanto mula sa address ng opisina ni Benji Castro. Ang gusali ay luma ngunit mukhang disente. Sa harap ng lobby, may mga gwardiya.
paano siya makakapasok. At doon, nakita niya ang isang delivery boy ng pagkain na papasok. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Mabilis siyang lumapit sa isang nagtitinda ng pagkain sa kalye. Bumili siya ng 2 supot ng mani at isang bote ng tubig. Isinilid niya ito sa isang maliit na brown na paper bag. Naglakad siya papunta sa entrance ng building na may kumpiyansa, na para bang araw-araw niya itong ginagawa. Delivery po para kay Mr. Benji Castro, sabi niya sa gwardiya. Itinaas ang paper bag. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Wala namang sinasabi na may delivery siya. Naku sir, baka sorpresa po. O baka po nakalimutan lang ilog. Mabilis lang po ito. Sabi ni Liwayway, ang kanyang nangiti ay pilit ngunit epektibo. Nag-atubili ang gwardiya. Ngunit dahil sa itsura ni Liwayway na simple at hindi naman mukhang banta, at sa abala ng ibang mga taong pumapasok, sumenyas na lang ito na pumasok na siya. Bilisan mo lang. Nakahinga ng maluwag si Liwayway. Sumakay siya sa elevator. Bawat palapag na inaakyat ay parang isang hakbang papalapit sa tagumpay. Ika-12 palapag. Nakita niya ang pangalan sa pinto. BCM News and Investigations. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa loob. Isang abalang newsroom ang bumungad sa kanya. Nandito po ba si Mr. Benji Castro? Tanong niya sa isang babae sa front desk. May appointment ka ba? Emergency po ito. Tungkol po sa isang kwento. Isang kwento ng buhay at kamatayan. Ang intensidad sa boses ni Liwayway ang nagpatigil sa babae. Ilang sandali pa, isang lalaking nasa mid-40s na may matatalas na mata at seryosong mukha ang lumabas mula sa isang opisina. Ako si Benji Castro. Anong maitutulong ko sa'yo? Huminga ng malalim si Liwayway. Nanginginig, ngunit buo ang loob. Inilahad niya ang kanyang kamay. Sa kanyang palad, ang maliit na itim na USB. Mr. Castro, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng lahat. Hawak ko po ang katotohanan at kailangan po namin ng tulong ninyo para isigaw ito. Sa loob ng newsroom ni Benji Castro, ang mundo ni Liwayway ay naging isang napakabilis na montage ng mga screen at tunog. Matapos ang mabilis ngunit masusing pag-verify ng video, ang buong team ni Benji ay kumilos na parang isang perpektong makinang pandigma. I-broadcast natin ito ng live. Utos ni Benji, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng kwento. I-upload sa lahat ng social media platforms. Walang preno, walang pag-aalinlangan. Ihanda ang live feed, ang pangalan ng operasyon, #SaveBabyAngelo. Sa isang iglap, ang sikretong pinakatago-tago nila ni Diwa ay sumabog sa publiko. Nakaupo si Liwayway sa isang sulok, nanginginig habang pinapanood ang video na ipinapalabas sa isang malaking monitor. Ngayon ay may kasamang mga subtitle at komentaryo mula kay Benji Castro. Ito po ang karahasang nagaganap sa loob ng isa sa mga pinakaprestihiyosong ospital sa bansa. Isang krimen na binalak ng isang pamilyang inaakala nating haligi ng lipunan. Pinanood niya ang bilang ng mga views at shares na tumataas ng exponential mula sa 100, naging 1,000, 10,000, 100,000. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang comment section ay isang baha ng galit, awa, at panawagan para sa hustisya. Ag del cielo demons, akaed justice for Angelo. Pasandan na saan ang gobyerno. Ang kwento nila ay hindi na lang isang bulong. Ito ay isang sigaw na dumadagundong sa buong bansa. Isang sigaw na siya ang nagsimula. POV. Dr. Diwa Salcedo nakatago sa isang maliit na karinderya kasama si Mang Celso. Pinanood ni Diwa ang live broadcast mula sa cellphone ng matanda. Nang makita niyang nasa ere na ang kwento, isang halo ng takot at kurat ang bumalot sa kanya. Wala nang atrasan. Kailangan ko nang bumalik doon, sabi niya, habang ibinibigay ang cellphone kay Mang Celso.
Doktora, delikado po. Pag-aalala ng matanda. Mas delikado po kung iiwan natin si Angelo sa kamay nila ngayon. Mariing sagot ni Diwa. Ngayong alam na nilang lumabas na ang lahat, baka kung ano pa ang gawin nila sa bata para mawala ang ebidensya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Diwa. Sumakay siya ng taxi at bumalik sa Puso ng Pag-asa Medical Center. Ang eksenang bumungad sa kanya ay ganap na kaguluhan. Ang harapan ng ospital ay isang dagat ng mga media van, mga reporter na may dalang kamera at mikropono, at mga nag-uusyosong tao. Ang dating tahimik at marangyang ospital ay naging sentro ng isang pambansang iskandalo. Dahil sa kaguluhan, walang sino man ang pumansin sa kanya. Naglakad siya papasok. Ang puso niya ay kumakabog. Sa loob, ang mga staff ay nagkakagulo. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Nakita niya si Director Almeda sa gitna ng lobby. Pawis na pawis habang sinusubukang kausapin ang mga security. Ngunit hindi siya ang pakay ni Diwa. Nilagpasan niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang direksyon, ang VIP wing. Naglakad siya ng mabilis. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng isang misyon. Pagdating niya sa harap ng suite ni Angelo, nakita niya ang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo roon si Doña Isadora del Cielo, arogante pa rin sa kabila ng lahat, habang sinusubukang harangan ang 2 pulis na kadarating lang. Anong karapatan niyong pumasok dito? Hindi niyo ba ako kilala? Sigaw ni Isadora. May utos po kaming siyasatin ang kalagayan ng bata, Ma'am. Sabi ng isang pulis. Sa sandaling iyon, lumabas si Diwa mula sa likuran nila. Ako ang doktor ng batang iyan. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matatag. At hindi ko kayo papayagang saktan pa siya. Nagpaling-paling ang tingin ni Isadora mula sa mga pulis patungo kay Diwa. Ang kanyang mukha ay isang maskara nang hindi makapaniwalang galit. Ikaw, dapat wala ka na dito. Dapat ay nasa kulungan ka na. Ganti ni Diwa. Sa gitna ng komprontasyon, bumukas ang pinto ng suite at lumabas si Aling Nelia. Ang mukha ay putlang-putla na parang papel. Nang makita niya ang mga pulis at si Diwa, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ito na ang pagkakataon ni Diwa. Humarap siya sa head nurse. Nelia, sabi niya, ang boses ay hindi galit kundi puno ng bigat ng isang professional. Isa kang nurse, nanumpa kang mag-alaga ng buhay. Alam na alam mo ang epekto ng diazepam sa isang bagong silang na sanggol. Alam mong ang ginawa mo ay pagpatay. Itigil mo na ito habang may natitira ka pang dignidad. Ang mga salitang iyon, kasama ng presensya ng mga pulis, ang tuluyang bumasag kay Aling Nelia. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho. Napaluhod siya, humahagulgol. Patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako! Sigaw niya habang nakaturo kay Isadora. Siya po ang nag-utos sa akin. May utang po ang pamilya ko. Tinakot niya po ako. Ayoko po sanang gawin. Pilitin niyo man ako, pero wala po akong nagawa. Ang kanyang pag-amin ay ang huling pako sa kabaong. Ang mga pulis ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Lumapit sila kay Isadora del Cielo. Ma'am Isadora del Cielo, inaaresto ka namin dahil sa suspicion of attempted murder and conspiracy, sabi ng pulis habang inilalabas ang posas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang pagbagsak ng maskara ni Isadora. Ang arogansya ay napalitan ng pangingilabot. Ang kapangyarihan ay napalitan ng pagkatalo. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Hindi niyo ako kilala. Ang tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulsuhan ay ang pinakamatamis na tunog na narinig ni Diwa. Ang hustisya, kahit na naantala, ay sa wakas dumating na. Ngunit ang kanilang tagumpay ay biglang naputol. Mula sa loob ng silid, isang malakas at nakakabahalang tunog
ang biglang umalingaw-ngaw. Isang tunog na kilalang-kilala ng bawat doktor at nurse. Ang tunog ng panganib. Isang nurse ang sumigaw mula sa loob. Code Blue! Code Blue! Sa VIP suite! Arrest ang pasyente! Ang lahat ng tagumpay ay biglang naglaho sa isip ni Diwa. Wala ng Isadora. Wala ng pulis. Tanging isang bagay lang ang mahalaga. Tumakbo siya papasok sa silid. Ang dibdib ni Baby Angelo ay hindi na gumagalaw. At sa monitor ng puso, isang tuwid na linya na lamang ang nakaguhit, kasabay ng isang walang katapusan na kabibinging tunog. Ang salitang Code Blue ay isang kidlat na gumising sa buong pediatric ward. Sa isang iglap, ang suite ni Baby Angelo na dating simbolo ng katahimikan at karangyaan ay naging sentro ng isang desperadong laban para sa buhay. Get the crash cart! Sigaw ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na nawala sa kanya sa loob ng maraming araw. Ang pagiging suspendido niya ay kinalimutan na. Sa sandaling iyon, hindi siya isang outcast. Isa siyang doktor na may isang pasyenteng kailangang iligtas. Ang mga nurse ay kumilos ng mabilis. Dala ang crash cart, sinimulan ni Diwa ang resuscitation. Start compressions! 1, 2, 3, 4. Ang kanyang mga kamay, na minsay nanginginig sa takot, ay naging matatag. Ang kanyang isip, na minsay puno ng pagdududa, ay naging matalas. Habang nagbibigay ng chest compression sa napakaliit na dibdib ng sanggol, isang bagay lang ang nasa isip niya. Labanan mo ito, Angelo. Labanan mo ito. Maraming tao ang lumaban para sa'yo. Epinephrine. 1 milligrams, utos niya. Isang nurse ang mabilis na nag-abot nito sa kanya. Itinurok niya ito sa IV line. Continue compressions. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng orasan ay isang paalala ng buhay na nawawala sa kanilang mga kamay. Sa labas ng silid, ang drama ng pag-aresto kay Isadora del Cielo ay nagpatuloy. Ngunit sa loob, ang tanging drama na mahalaga ay ang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng tila walang katapusang mga minuto, isang mahinang tunog ang muling narinig nila mula sa monitor. Isang blip. Sinundan ng isa pa. Blip, blip, blip. We have a rhythm! Sigaw ng isang nurse, isang kolektibong buntong hininga ng karahat ang bumalot sa silid. Ang tuwid na linya sa monitor ay napalitan ng isang mabagal ngunit regular na alon. Ang dibdib ni Angelo ay muling nagsimulang gumalaw ng kusa. Hindi pa siya ligtas, ngunit bumalik siya. Lumaban siya. Prepare him for transfer to the NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay pagod ngunit matatag. He needs constant monitoring. Habang inihahanda ng mga nurse ang incubator para sa paglipat, napasandal si Diwa sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa wakas. Tapos na ang adrenaline. Ngayon lang niya naramdaman ang bigat ng lahat ng nangyari. Tumingin siya sa maliit na mukha ni Angelo. Isang mukha na halos hindi na nila nakita muli. Samantala, sa labas ng ospital, ang balita ng pag-aresto sa matriarch ng Del Cielo ay kumalat na parang wildfire. Ang video ni Benji Castro, kasama ng live footage ng pagdakip, ay naging pambansang usap-usapan. Ang puso ng Pag-asa Medical Center ay agad na naglabas ng isang pahayag. Sinuspinde si Director Almeda at Dr. Alcaraz at nangangakong magsasagawa ng isang buong investigasyon. Ang pamilya Del Cielo, na dating nasa tuktok ng lipunan, ay gumuho sa kahihiyan sa loob lamang ng ilang oras. Si Liwayway ay nanatili sa newsroom, pinapanood ang lahat sa TV. Bawat eksena, ang pag-aresto, ang pag-amin ni Aling Nelia, ang pagkakagulo sa ospital, ay parang isang panaginip. Siya, isang hamak na janitress,
ay naging instrumento para sa pagbagsak ng isang makapangyarihang dinastiya. Nang ibalita na ang kalagayan ni Baby Angelo ay critical but stable, napahagulhol si Liwayway. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding karahat at pasasalamat. Niyakap siya ng mga staff ng newsroom, mga estrangherong naging kasama niya sa tagumpay. Kinabukasan, isang bagong araw ang sumikat. Isang tunay na liwayway. Si Diwa ay ipinatawag sa opisina ng bagong talagang interim director ng ospital. Sa halip ng mga akusasyon, sinalubong siya ng mga salita ng pasasalamat at paghingi ng tawad. Ang kanyang suspension ay binawi at ang kanyang pangalan ay nilinis. Siya ay hindi na isang outcast, siya ay isang bayani. Doktora Salcedo, ang iyong katapangan ay nagligtas, hindi lamang sa isang bata, kundi pati na rin sa integridad ng ospital na ito, sabi ng bagong direktor. Si Liwayway naman ay pinuntahan ng mga reporter. Ang kanyang kwento, ang kwento ng invisible na janitress na may tapang ng isang leon, ay nasa front page ng lahat ng pahayagan. Inalok siya ng pera, ng mga interview, ng kasikatan, ngunit tinanggihan niya ang lahat. Ang gusto lang niya ay makita ang kanyang mga anak. Isang hapon, ilang araw, matapos ang lahat, habang naglalakad si Diwa sa pasilyo ng NICU, nakita niya si Liwayway na tahimik na nakatayo sa labas ng salamin. Pinapanood si Baby Angelo na natutulog ng mahimbing sa incubator. Ngayon ay wala ng mga delikadong gamot na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa tabi ni Liwayway, nakatayo si Sinag. Malaya na mula sa takot sa kanyang biyenan. Ang kanyang muka ay may bakas pa rin ng kalungkutan. Ngunit ngayon ay mayroon ng puwang para sa pag-asa. Nang makita ni Sinag si Liwayway, walang salitang namutawi. Niyakap niya ito nang mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salapi. Salamat! Salamat sa pagligtas sa aking anghel, bulong ni Sinag sa pagitan ng mga hikbi. Utang ko sa iyo ang buhay niya. Ginawa ko lang po ang tama, sagot ni Liwayway habang niyayakap din si Sinag. Lumapit si Diwa sa kanila at ang tatlong babae, ang ina, ang tagapagligtas, at ang manggagamot ay sama-samang pinanood ang sanggol na naging simbolo ng kanilang pinag-isang laban. Bago umalis si Liwayway, hinarap siya ng bagong direktor ng ospital. Ginang di makulangan, gusto naming kilalanin ang iyong kabayanihan. Bilang pasasalamat, gusto naming ialok sa iyo ang posisyon bilang head of our sanitation department. Triple ang sahod at may kasama pang mga benepisyo. Ito ay isang alok na makakapagpabago ng kanyang buhay. Ngunit habang tinititigan niya ang direktor, naaalala niya ang takot sa mga mata ni Sinag, ang kawalan ng kapangyarihan ng mga ordinaryong pasyente. Nagpapasalamat po ako sa alok ninyo, sir, magalang na sabi ni Liwayway. Pero may iba po akong naiisip kung papayag po kayo. Nagulat ang direktor. Ano yon? Tumingin si Liwayway sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya sa pasilyo at isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Ilang buwan ang lumipas. Ang iskandalo sa puso ng Pag-asa Medical Center ay unti-unti nang humupa, ngunit ang mga pagbabagong idinulot nito ay nanatili at namulaklak. Sa loob ng isang maliwanag na opisina na may malaking salamin kung saan tanaw ang hardin ng ospital, isang babae ang matiyagang nakikinig sa isang mag-asawang umiiyak. Hindi po namin maintindihan ang mga sinasabi ng doktor, sabi ng ina, habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. Masyadong komplikado. Natatakot po kami para sa anak namin. Parang wala po kaming boses dito. Ang babae sa tapat nila ay ngumiti ng may pag-unawa at hinawakan ang kanilang mga kamay. Naiintindihan ko po. At nandito po ako para siguraduhin na maririnig ang boses ninyo. Ako po ang magiging tulay ninyo sa mga doktor at sa management. Hindi po kayo nag-iisa.
Ang babaeng ito ay si Liwayway Di Makulangan. Hindi niya tinanggap ang posisyon bilang sanitation head. Sa halip, iminungkahi niya ang paglikha ng isang bagong departamento, ang Patient Advocate Office. Isang opisina na ang tanging layunin ay tulungan ang mga pasyente at kanilang mga pamilya, lalo na ang mga mahihirap at walang boses, na maintindihan ang kanilang mga karapatan, makipag-usap sa mga doktor, at masigurong sila ay napapakinggan at nirerespeto. Dahil sa kanyang kabayanihan at sa suporta ng publiko, pumayag ang ospital. Siya, na dating isang anino sa mga pasilyo, ay naging boses ng mga walang boses. Sa kabilang dako, sa pediatric ward, isang doktor na may ngiti sa labi ang naglalaro ng peekaboo sa isang sanggol na nakaupo sa kandungan ng ina nito. "Ang laki-laki mo na, Angelo," sabi ni Dr. Diwa Salcedo habang kinikiliti ang paa ng bata. Si Baby Angelo ay malusog na at masigla. Si Sinag naman, sa tulong ng legal aid, ay nagsampa ng kaso para mapawalang bisa ang kanyang kasal at makuha ang buong kustodya sa kanyang anak, malayo sa anino ng pangalan ng Del Cielo. "Doktora Diwa," sabi ni Sinag, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat sa lahat. Hindi lang buhay ni Angelo ang iniligtas mo, kundi pati na rin ang sa akin. Lahat tayo ay iniligtas ng isa't isa," sagot ni Diwa. Dahil sa kanyang katapangan, siya ay na-promote. Siya na ngayon ang bagong head of the Pediatric Residency Program, kung saan itinuturo niya sa mga bagong doktor hindi lamang ang agham ng medisina, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pakikinig sa konsensya. Isang hapon, nagkita sina Liwayway at Diwa sa isang maliit na coffee shop sa labas ng ospital. Ang kanilang mga uniforme, ang sa janitress at ang sa doktor, ay napalitan na ng ordinaryong damit. Ang kanilang relasyon na nagsimula sa takot at pagdududa ay naging isang matatag na pagkakaibigan. "Kumusta na ang mga papeles na inaayos mo para sa pamilya Reyes?" tanong ni Diwa habang umiinom ng kape. "Maayos naman," sagot ni Liwayway. "Kailangan lang ng kaunting tulak. Pero ganon naman talaga, di ba? Minsan, ang kailangan lang ng mga tao ay isang taong tutulak para sa kanila." Nagtawanan sila. Ang kanilang mga tawa ay malaya at walang bigat. Napag-usapan nila ang kanilang mga anak, ang kanilang mga plano, ang simpleng buhay. Wala nang anino ni Isadora del Cielo, na ngayon ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong kasama si Aling Nelia at ang iba pang kasabwat. Habang papalubog na ang araw, naglalakad si Liwayway sa isang parke malapit sa kanilang bagong, mas maayos na apartment. Ang kanyang dalawang anak ay masayang naglalaro sa damuhan. Ang kanilang mga halakhak ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Umupo siya sa isang bangko at pinanood sila. Naalala niya ang araw na hawak niya ang kanyang sahod. Nag-aalala kung paano ito pagkakasyahin. Naalala niya ang takot, ang pagiging invisible. Ngayon, iba na. Hindi siya yumaman. Hindi siya naging sikat sa paraang gusto ng media. Ngunit natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang sariling halaga. Natuklasan niya na ang isang puso na handang tumindig para sa tama ay may kapangyarihang hindi kayang bilhin ng pera o sirain ng takot. Isang maliit na kamay ang humawak sa kanya, ang kanyang bunso. "Mama, laro tayo." Ngumiti si Liwayway, isang nangiting dalisay at puno ng kapayapaan. Tumayo siya at hinawakan ang mga kamay ng kanyang mga anak. "Oo, anak," sabi niya. "Laro tayo." Habang magkakasama silang tumatakbo sa papalubog na araw, ang dating anino sa pasilyo ay isa ng liwanag. Isang liwayway hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng mga taong natutunan niyang bigyan ng boses at pag-asa. At sa tahimik na kasiyahan ng kanyang puso, alam niyang iyon ang tunay na kahulugan ng tagumpay. At dito po nagwawakas ang paglalakbay ni Liwayway mula sa pagiging isang anino
tungo sa pagiging isang liwanag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Isang karangalan po na ibahagi sa inyo ang paglalakbay na ito ng puso at paninindigan. Habang isinusulat ko ang kwento ni Liwayway, hindi ko po maiwasang hindi maramdaman ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanyang pambihirang katapangan. Ganoon din po ang naramdaman ko para kay Dr. Diwa. Isang paalala na ang kabutihan ay palaging naghahanap ng paraan upang manalo. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat na ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit ang ating tingin sa ating sarili, ay may hawak na pambihirang kapangyarihan. Ang kapangyarihang tumindig para sa tama, ang kapangyarihang maging boses para sa mga walang tinig, at ang kapangyarihang maging liwanag sa gitna ng kadiliman. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, sana'y baunin ninyo ang aral na iniwan ni Liwayway at ni Diwa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong damdamin ang iniwan nito sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento, lagi po ninyong tatandaan na alagaan ang inyong mga puso. Maraming salamat po.